Hello. Hello. Sound check. Sound check. Hindi pa ito nakapila. Ay, nakapila. Ngayon malapit kasi mababarag yung Paano ka nagsimula? Hindi, huwag niyong ganun. Ay, Nagsimula ako pumasok ako sa team na to, nag-try out ako. Then, inalam ko kung yung mga ano nila sa training. So, nung nag-try out ako, nagpili pa sila. So, sa tryout na pinasok ko, pinag-try out ako. Then, nakapasok ako sa team, nag-try out ako, nag-training. Ba't natuto mo ba? Nagsimula po ako sa Nagsimula po ako nun sa team nung time na kakatapos pa lang ng pandemic. Then nag-announce sa FB na may tryout sa volleyball team. Actually po, hindi po talaga ako nakuha that time. And then, binalikan lang po ako ni coach. Ako po, nakuha po ako sa team nung may nag-announce po sa room namin. Then, nag-try po akong sumali. Tapos, nakuha din po ako ni coach. Ako naman po, ano po kasi, yung ate ko po dating captain ball ng team, then pinasok niya po ako. Yung greatest sacrifices ko is yung pag-aaral ko kasi sobrang hirap kasi laging sabay, tapos yung mga ibang teachers namin hindi naiintindihan yung mga bagay-bagay katulad sa sports kasi mas iniintindi nila yung mga kailangan namin gawin. For me po, yung greatest ko po na experience po, yung sa school ko din po, tapos yung naghahabol po ako ng mga pero worth it naman po siya. Sa akin po, ganun din po katulad ng kay Nasha. Kasi po, lagi pong sabay sa training yung pasok. Tapos kapag nai-excuse po, yung, kunyari, may assignment po, tapos pagod ka po sa training, parang di mo alam kung anong gagawin mo, kung matutulog ka po ba or gagawin mo po yung assignment. Wait. Masaya po para sa team kasi first time po to sa history ng Tala na mag-champion po yung volleyball team sa division meet. Masaya po ako for team kasi po naging worth it po lahat ng pagod nila. Masaya po ako nung nalaman ko na nag-champion ng team kahit hindi talaga kami nakasama that time kasi kulang din po kami sa space. And syempre, ayun lang. Wait ka lang. Video? Gusto ko pong pasalamatan si coach kasi po kahit po hindi naman po kami ganoon kalakas, patuloy niya pa rin po kami Gustong-gusto ko pong pasalamatan sa lahat si coach kasi kung hindi dahil sa kanya, wala kami dito. And also sa mga players ng THS, nang dahil sa kanila, namomotivate din kaming lumaro kahit minsan may mga tao nang hindi nakaka-appreciate sa amin. Gusto ko pong pasalamatan si coach kasi po kahit po walang bayad, tinuturuan niya pa rin po kami kahit pagod siya kasi hapon po yung training namin din, may klase po siya ng umaga. Tapos po, sa mga team ko rin po, syempre, nandito po sila para supportahan din po kami. Supportahan po yung isa't isa. Gusto ko pong pasalamatan si coach kasi simula una hanggang ngayon, tinitrain pa rin po nila kami kahit hindi po kami ganun kalakas katulad ng Team A. Tapos salamat din po sa Team A kasi kino-comfort po nila kami kapag down na down po kami. Ayun lang. From now, nurse? Ayun. okay, go. Game na. Wala pa. Lights, camera. Ano gusto mong sabihin sa sarili mo? Sa dating ikaw? Kung baga ikaw nga. Team. Wala pa, game na. Ako muna. Sige. 1, 2, 3, action. Nagsimula ako sa team sa pagka-try out. Tapos, hindi ko po ini-expect na makukuha ko ni coach.
Nagsimula naman ako sa team nung may nagsabi sa akin na may tryout sa Tala. Then trinay ko na mag-tryout. Then di ko rin na-expect na makakasama ako sa team nila. Nagsimula ako sa team nung nagpapapansin ako kay coach, yung brigada. Tapos ayun, napansin ako, tapos in-interview yung nanay ko. Nakapag-training na ako. Yung nag-training po kaming dalawa ni Hazel na-injured po ako. Greatest sacrifice ko yung pagja-jogging tapos yung pagbubuhat ng may bigat. Tapos yung hindi ko rin makakalimutan nung nadapa ako. Yung in-excuse ako 1 week, tapos ayun, nag-abol ako ngayon. Tapos, yung hindi ka makakalimutan yung sumabit ako sa pole. Hindi po, kasi po yung pinanghihinaan na po sila ng loob. Tapos, na-injured po kasi yung isa namin ka-team. Ay, may injured po yung isa namin ka-team na si Ate Marwin po. Yung hindi ko rin na-expect na magcha-champion kasi po yung iba sa kanila gusto na rin sumuko. Tapos nung nanghingi po kami ng guide kay God, then sabi nila na ibigay niyo sa amin to, pinaghirapan namin to. Nung nagdasal kami, doon ako naniwala na magcha-champion kami na kasi lahat sila kumapit kay God. Ano kong sabi? Hindi po namin ina-expect. Oo nga, coach. Kasi hindi po namin ina-expect yun. Kasi kinakabahan na silang lahat sila umiiyak na. Ayun lang. Nasigawan ako niyan. Hindi ko makakalimutan yung tuwa, yung pag-iyak nila, tapos yung mga sandaling eksena rin na tumalon kami, umikot kami sa sobrang tuwa. Yung napagalitan ako ni Sir Alan. Tapos tinigil ko yung live kasi nag-power off na. Tapos ayun. Naiyak po ako sa sobrang tuwa. Kasi po hindi ko po ina-expect na mag-champion kami lahat. Yung natutunan ko sa area meet sa division meet, yung teamwork, tiwala kay God, yung hingi ng guide, tapos yung pagdadasal din. Yun lang. Yung nakuha ko po sa area meet. Okay lang yan. Natutunan ko pong magkaroon ng lakas ng loob na lumaban kahit kinakabahan pa po. Ayun yung sinabi ni Eunice na magkaroon ng lakas ng loob, tapos ayun lang. Gusto po sa lahat, ang gusto ko po salamatan si Coach kasi po kung di dahil sa kanya, wala po ako dito ngayon. Yung gusto ko rin pong pasalamatan si Coach kasi po kung hindi rin po dahil kay Coach, wala rin po ako dito. Hindi rin po kami makakapaglaro sa iba't ibang school din kay God. Yung gusto ko po pasalamatan si Mama kasi kung di siya pumayag, di ako makakasama sa division. Tapos si Coach kasi kung wala siya, wala din kami, wala yung team. Marunong dati. Akala ko kasi dito. 10 years from now, yung masasabi ko lang yung ganito pala ako dati nung pala na nagsusupport din ako sa team na team B na nagtitraining din na parang nanonood lang kung paano sila maglaro, ganun. Wait lang kasi nabablang na. Napagdaanan ko na pala. Ganito pala yung mangyari sa akin dati. Hindi pala ako marunong makinig. Napagdaanan pala namin ito nung nag-iirap kami sa mga training, nung dudaya kami. Para lang makalaro kami, tapos naubusan kami ng hangin doon kasi wala kami sa kondisyon. 10 years from now, wala pala akong... Hindi ko makakalimutan na experience ko ng division because yung pinagalitan ako ng Sir Alan. Oo, kasi tapos nag-shutdown yung phone ko kasi low. Naka-play yan, coach. Asan yung isang mic? Hindi po nag-shutdown yung phone niya. Naubusan. Ayan, pinagalitan lang pala. Sa pong Pinagalitan lang talaga revelation, siya ni Sir Alan, hindi kaya po siya... nag-shutdown yung phone, yung nag-live.
Hindi rin naubusan ng load, siya po ay pinagalitan. Hindi yan naubusan ng load. 50 pesos load niya, coach. Pinaloadan ka pa ni Ma'am Tusi. Tapos nauna mo pang tinawagan si Gab kaysa kay Ma'am Tusi para ibalita yung champion tayo. Kasi nga, ano sabi ng mama mo? Kung kasama daw kapatid niya ako. Gusto mo magbabayad. Babayaran daw ng kuya. Malaki daw yung ano niya, kapatid niyan. Ang tangkad ng kapatid ko. Kunin mo yun, ang tangkad at mapayat. Oo, coach. Ang bayan. Baka maganda mo. Ganito. Matangkad ba kay Chen? Mga ganito. Sasama din kapatid niya. Ng kapatid niya, coach. Yung kapatid niya, classmate ng kapatid niya. Ilang taon na? Ano? Grade 5. Grade 5. Dalawa Hindi mo na alam, lang. kapatid mo yun. Grade 5, 10 years old. Ako? Sakit sa ulo yung mga yabot. Kapit bahay lang ba kayo? From now, ganito pala kami. Dito, tapos doon pa sa taas. Si Abot nasa taas, sila sa baba. Ah, kaya sa puno. Sila sa puno. Ano ko kaya mo? Magugulat siya. Ay, pag tinatawag kayo, yabot! Baba, ano dyan? Hindi, coach. Ganito kasi yan. Mana yung kapatid niya sa kanya. Anong oras na umuwi? Saan pa pumupunta? Yan, yun mana, kasi payat eh. Kaya nga. Ano ba mo? Ay, hindi. Feel ko kaya payat yung kasi inaagawan niya ng pagkain. Hindi na binibigyan. Yung baon, tinatawag kasi yung baon. Dinala na nung dinala nung division. Kaya pala dalawang baonan yung dala-dala mo. Grabe ka. AC Mar. Coach, ano yung sabihin mo? 10 Lasang years ketchup. from now. Ano ka na? Ako? Coach, dapat Sa akong bayani. May monumento na ako. 10 years The greatest coach. Ano kaya sasagot ko sa 10 years? Be, bakit ang konti na lang yung Be, di ba sinagutan natin yan, Be? Hindi ako Lang kami ni Hazel na umiinom. Hindi, na walang halong kakorde yan. Gusto niya ba itong dinodokyo natin? Kasi ako, una-una, historic nga siya dahil may nagsabi may mali yung sinabi. Yabot. Dismissal Ang sabi mo? na first time nag-champion, hindi natin alam yung mga unang panahon. Saka nag-champion naman. Unang panahon. Siguro first time nung time ko. Sa time ko na lang. Kasi hindi natin alam, baka mamaya nag-champion naman pala sila noon. Binabash na tayo na. Hindi natin alam. Wala lang recorded na evidence. Pinasya. Tingnan natin. Pinasya pala. Ay, wala. Ay, Transition agad. Ang dami kasi natin eh. Ikumpleto yung 12 tapos may tatlo pa. sa legs. Ay, si Angni Kahit wala. ako. Pati yung dito ko. Dito ba sa kanya? Parang Wala si yung Angni, quads, coach. coach. Nawala yung ganun from now. Nawala. Pero bumabalik sa Sakit. dito. Parang may logo. Wala si Angni. Bakit? Kaya nga, coach. Doon ako. Hindi ako makagalaw, coach. Pero kung wala akong patawag. Hindi ako nakatulog sa Years from now, makikita ko to. Nasa UAP na ako. Baka may nakapasan sa'yo. Wala naman tayong braso ah. Hindi tayo Tapos braso makikita ko kahapon to. ah. Parang, Parang sumakit ka. siyempre, masaya ako na Sa medball? nangyari sa Yung pagganto-ganto mo. Hindi napirap kasi. Wala tayong taga-ano eh. Wala tayong taga-hagi sa likod eh. Sige na, tuloy yun na. 10 years from now, Kasi alis pa ako. nagsiswimming mamaya. kami sa Gloria, Kami na, sa mamamalikan. grotto. 10 hours from now. 10 hours from now, nagsiswimming na po kami sa Bye. grotto. Lahat nag-live tayo eh. Nagsimula ako sa team nung grade 6 ako, elementary, after ng division. Nagulat ako kasi may nag-chat sa akin coach, tapos ini-invite akong mag-training sa Tala High School. Kasama ko nun si Marian. Kasi yung player na nakalaban namin last time na nag-MVP, nakipag-picture ako doon. Tapos prinopel ko pa yon. Prinopel ko siya. Then nakita yon ni coach yon. Tapos chinat niya ako. Yun, doon na nag-start. Nakuha kami agad. Tapos, yun lang. Nag-try out ako and nakuha naman ako. So, thankful ako na nakuha ako. Hindi ko inaasahan na mag-setter ako. Nag-try out ako. Tapos, nakuha ako. Yun lang. Sacrifices ko yung, syempre,
lahat naman kami, yung sacrifice namin, yung school, yung pag-aaral namin. Kasi kapag sinacrifice namin yung school, makakapag-ano kami ng volleyball. Pag sinacrifice naman namin yung volleyball, makakapag-ano kami sa school. So, nahirapan kami mag-sacrifice kasi school yun eh. Minsan, di pa kami naiintindihan. Sana naiintindihan nyo kami. At yung ko sa training, yung minsan di kami naiintindihan ng school na kailangan din ng sports ng court. Minsan sinasabay pa nila yung ibang mga sa pagdi-training namin. Syempre kailangan din namin maganda. Pero okay lang kasi nakakapag-training naman kami sa mga ibang lugar. For me, ayun talaga yung school kasi one time, I wanted to quit. Kasi hindi ko na mapagsabay yung school tsaka yung training kasi galing school sa umaga and then sa hapon magte-training ka. Pagdating mo sa bahay, pagod ka, tapos iisipin mo pa na ang dami kong gagawin. One time na siguro 2 weeks, ganun yung sunod-sunod na ginawa namin. Na-chat ko na si coach noon, inansend ko lang na, Coach, magki-quit na ako kasi nahihirapan na ako nun. Mas lalo na kasi ako lang mag-isa. Pero okay lang naman kasi kailangan eh. Yung greatest sacrifices namin is yung time talaga. Kasi papasok ka ng umaga tapos training ng hapon, then yung iba naman is training ng umaga tapos papasok ng hapon. Syempre, school, may mga binibigay silang activities na kailangan mong gawin after the class. So, kapag may training kayo ng hapon, gagawin mo na siya, late na siya ng gabi, isa-sacrifice mo yung tulog mo, ganon, yun lang. Syempre, hindi. Kasi, lahat naman kami, di namin inano na mag-champion kami. Kasi, totoo naman, malakas naman yung EDSI. Tapos, pero iniisip na namin na, syempre, think positive lang na mananalo kami kasi nag-training kami ng halos, isang taon eh. Kaya, iniisip na din namin yun na kailangan manalo tayo kasi sayang yung pinagpagoda natin lahat kung hindi tayo mananalo, kung hindi tayo aabot sa championship. Kaya, yun. Actually, hindi ko ina-expect na magka-champion kami. Kasi yung ka-team ko dati na nag-division sila nung wala pa kami, sinasabi nila na sobrang lakas ng school na yan. So, in my mind, oh my God, kaya ba namin to? Yun yung iniisip ko. Ayun yung preparation ko nun. Parang, oh my God, paano ko to kakayanin? Paano namin to magagawa? So, kasi yung isa naming ka-team, nagkwento siya. And para talaga siyang nabugbog sila ng todo. And then yung nag-team to kami, nalaman ko na gusto niyang bawian yung school na yon. Nakaka-proud lang kasi nangyari siya. At hindi kung dahil doon kay God na pinakinggan niya yung prayer namin. So yun, di ko din ina-expect na mananalo kami sa division. Kasi nga, last year, binugbog talaga din kami ng EDSI na nakalaban namin. So, ang expectation pa rin namin is malakas pa rin talaga sila, which is malakas pa rin naman talaga. Kaso, yun nga, sabi nila, bilog ang bola, hindi natin masasabi yung mga mangyayari. So, grateful lang kami na nanalo kami. Ang Ako na nga, naiinis ako. personal preparation ko. Syempre yung proper sleep kasi natutulog talaga ako ng maaga. Tapos, syempre pray. Yun lang. Ako yung personal, ko talaga, is yung katawan ko, tsaka yung sleep. Kasi yung pagdating dun sa namin, wala kami sa condition actually. Wala kaming hangin, kasi yung second set, pagod na ako noon. Kasi wala kami sa condition nun. Wala kaming court, wala rin kaming space kung saan kami magti-training. Yung personal preparation ko is, hindi naman sa kanilimutan ko yung mga school works ko, pero isinantabi ko muna siya kasi mas nag-focus ako sa training, sinettle ko yung mind ko, and
yun, hindi ganun ka-proper yung sleep ko kasi hindi talaga ako sanay matulog ng maaga. Pero, kinokondisyon ko yung body ko and mind. Yung eksenang di ko makakalimutan siguro yung pagbagsak ng bola nung pagka-service ni Marian. Kasi ang taas ng bola, so para siyang miracle. Tumalikod na ako noon, pero tinignan ko uli kasi baka inside. So, pinakinggan ni Lord yon na inside naman siya. So, pagka-land ng bola, napaluhod ako, nanghina ako. Hindi dahil sa dahil sa saya yun. Kasi, oh my God, ang layo na nang narating namin. Tapos, nanalo pa kami. Hindi namin ine-expect yon kasi yung 5 set na yun, ang dami namin pinagdaanan doon. May part doon na lahat kami bumitaw. Isa na lang yung kumakapit. Pero patuloy lang. Kasi hindi pa naman tapos eh. Ba't ka pa bibitaw? Masaya ako kasi nag-champion kami. Tas yung di ko rin makakalimutan, syempre, ayun, yung winning moment namin. Tapos, yun lang. Ako masaya din ako, syempre masayang masaya kasi last year ko na, akala ko noon, nung last training namin before division is last training ko na siya sa team. Kasi nga, aalis na ako, mag-grade 12 na ako. Pero, yun, di ko in-expect na may another month for preparation para sa NCR. And yung di ko malilimutan na nangyari is yung paglan talaga ng bola. As in kasi down the line siya. Like hindi mo maano na papasok pa na magda-down the line siya kasi parang outside yung service niya eh. Pero yun, nanalo pa din kami. Binigay. Yun lang. Yung mga natutunan ko siguro is, yung unang-unang natutunan ko is yung tiwala. Kasi kung wala yung tiwala, hindi kami makakarating sa ganito eh. Kasi kung magtitiwala kayong lahat sa isa't isa. May patutunguhan yun eh. Kasi kung one time wala akong tiwala sa katim ko, so I felt hindi ko man masabi yung sorry na yon, pero alam kong naramdaman niya yon. Pero kasi yung ano ko talaga is yung tiwala. Kahit na ayaw mo na, bumibitaw ka na, pero yung tiwala, nandun siya eh. Kasi part yun eh. Ayun yung mga nabibuild nyo as a team, tiwala talaga. Ako yung natutunan ko is yung hindi pagbitaw. Even last point na lang yung kalaban. Hanggat hindi natatapos yung laban, kailangan nating lumaban pa din. Kasi hindi pa naman sila panalo eh. Kagaya nung nangyari sa amin sa division, like tinalo na kami ng EDSI ng 2 sets and then lahat sila bumibitaw na. Pero meron pang 3 natitirang set na pwede naming makuha hanggat hindi natatapos yung laban. Yun lang, kailangan mo lang magpatuloy, hindi ka dapat susuko kahit pa last point na sila. Ako, syempre, kagaya ng sinabi ni Lim, tiwala. Kasi kung hindi kayo magtitiwala sa isa't isa, hindi kayo magbe-blend. Kumbaga, wala kayong magagawang set, spike, receive kung hindi kayo magtitiwala sa isa't isa. Magkakagulo-gulo kayo sa court. Tapos yung hindi pagbitaw. Kasi kung bumitaw na kami nun, like, binigay na talaga namin sa EDSI yung pagkapanalo. Siguro, wala kaming, hindi kami mananalo, syempre. Pero, nilaban pa rin namin kasi alam namin kaya namin. Ako, unang-una sa lahat yung coach ko nung elementary. Kasi siya yung nagturo sa akin ng basics eh. Like, bago ako mapunta kay coach, may alam na ako sa volleyball nun. So, kumbaga, pangalawa si coach sa papasalamatan ko kasi yung basics na natutunan ko nung elementary ako, mas pinalago niya yun. Mas pinalago niya yung knowledge ko about volleyball, mas pinalakas niya ako. And yun, syempre, gusto ko rin mag-thank you sa teammates ko sa pagtitiwala na binibigay nila and yung mga sacrifices nila para nandito kami ngayon, kung nasaan kami. Yun lang.
Gusto ko magpasalamat kay, syempre, unang-una kay Lord kasi wala naman ako dito kung hindi dahil kay Lord eh. Hindi ako magkakaroon ng ganito na laro. Tapos wala rin si coach kung hindi dahil kay Lord. Tapos pangalawa, syempre kay coach kasi hindi naman ako mahuhubog ng ganito kung hindi dahil sa kanya. At syempre sa mga teammates ko sa pagtiwala, mapa-old or new teammates ko, nagti-thank you ako sa inyo kasi syempre nagtitiwala pa rin kayo sa akin. Ako, sa unang-una, syempre kay Lord. Kasi wala talaga akong interest when it comes to sport. Puro lang ako Wattpad. Pero pinush ako ng mama ko na maglaro ng volleyball kasi puro lang ako nasa bahay. Nagti-thank you ako kay coach kasi wala talaga, I have no idea na magsisetter ako. Di ko talaga ina-expect na isisetter ako ni coach. 5 months niya lang akong tinraining tapos mag-area meet ka agad nun. So, ako nun, na-overwhelm ako. Kasi parang hindi ko pa kaya eh. Tapos sasabak na ako agad sa ganun. Parang kaya ko na ba? Pero kinaya naman kasi nandiyan yung mga katim mo, yung mga matanda na, tsaka yung mga bago. Yan. Ang sasabihin ko lang sa sarili ko, I'm so proud of yourself kasi narating mo tong ganito kahit alam mo mahirap syempre. Tapos basta I'm so proud of myself kasi narating ko to kahit na mahirap, kahit madaming pinagdadaanan. Yun lang. Ako, I'm so proud of you na nagawa natin to. Syempre, nagawa natin to. And dumating pala tayo ng gano'n na nag-champion tayo. Looking back after 10 years. Oh my God. Ang ganda, like, nag-champion kami. 2024 division. Nagsimula ako sa team nung naglaro ako ng season 1 sa volleyball club. Tapos, naging ka-team ko si Marga. Tapos, siya yung nagsabi kay coach na marunong daw ako maglaro. Tapos, ayun, tinry akong kausapin ni coach. Tapos, nag-training na. Nagsimula ako nung sumali ako sa season 1 ng volleyball club. And ayun, nag-tryout din ako tapos una, sinabi ko kay coach yung grade 7 ako, ayoko. Kasi parang hindi ko kaya pagsabayin yung pag-aaral tapos yung paglalaro. Tapos ayun, nagsabi ako. Nag-start ako nung sumali ako nung season 1 sa volleyball club. And ayun, yung grade 7 ako, kinukuha na ako ni coach. Tapos ako umayaw ako kasi parang hindi ko kaya pagsabayin yung pag-aaral and yung paglalaro. Nag-start ako sa team nung sumali din ako sa volleyball club. Red team ako noon, tas ka-team ko si Marga. Tas siya yung naging way kasi sinabi niya kay coach noon na marunong daw ako maglaro, ganyan. Tapos, ayun, kinausap na din ako ni coach. Tas nag-training na. Tutok pa siya. Hindi na ako tumatawa. Game. Nag-try out ako, tapos nakuha ako. Yun na. Wait lang, ulit. Game! Game na. Di na siya na. Nag-try out. Wala pang Nag-try out po ako, tas nakuha ako. Yun lang. Siyempre, yung greatest sacrifice ko is yung ACADS ko talaga. Kasi
knowing na sa sobrang dami kong subject na kailangan gawin ko yung mga seatworks, yung mga assignments na na gagawin, plus may So, syempre, yung greatest sacrifice talaga is yung ACADS ko kasi, ayun, napakadaming subject na kailangan gawin yung mga assignment, yung mga pinapagawa ng teacher. So, ano pa yan, pinagsasabay ko pa siya nung, sa quiz bee ko. Kaya, sobrang hirap kasi kailangan, magti-training ako sa volleyball pero at the same time, makakapag-training din ako sa quiz bee. Tapos, bukod pa yun sa kailangan kong pumasok sa school araw-araw. Yung sa ano din, sa... yung sa ACADS din po. Yung sa ACADS din po kasi 1 week kaming absent nun tapos di ko alam kung ano yung dapat ipasa. Tapos yung pagkabalik ko, yung sa ACADS din po kasi 1 week kaming meron na nga eh. Huwag na. Sa ACADS din po kasi 1 week kaming absent nun. Tapos di ko alam kung ano yung dapat ipasa, kung nag-quiz ba, ganun. Tapos pagkabalik ko, ang dami kong kailangan habulin. Di ako pinag-quiz ng TLE teacher ko, up to 80. Tapos yung AP ko, up to 90 naman. Di din ako pinag-quiz, pati yung math. Diba? Ang dami nila. Di nila naintindihan yung mga nararamdaman namin. Na sobrang hirap. Lalo sa training. Ako sa ACADS din kasi 1 week kaming wala sa school. And ang daming pinapahabol. At ayun yung second quarter, nabagsak ako. Kasi hindi nila yung naintindihan yung side ko. Ayun lang. Sa totoo lang, hindi ko siya masasagot ng oo or hindi lang. Ang masasabi ko lang doon is, may tiwala ako sa mga katim ko. May tiwala ako may tiwala ako sa kakayahan nila na alam ko naman din kaya nila. So, ang ginagawa ko lang talaga that time is suportahan yung bawat isa. Ikaw muna, Ching. Kanina ako sa mga camera. Hindi, kasi nawalan kami ng kumpiyansa sa isa't isa nun. Dahil nga panalo sila ng second set. Ayun, nag-usap-usap kami ng maayos para maayos yung laro at ayun, naayos namin yung communication namin sa loob ng court. Ayun. Cut mo ulit. Sabi mo, di ba sabi mo? Oo. Oo, kasi ina-expect ko na magcha-champion kami noon kasi grabe talaga yung yung pagpagod namin sa training para lang. Ulit nga, nakalimutan mo yan. Oo, kasi yung nakita ko yung yung future. Sabi, pinaghandaan ko talaga kasi no one. 1, 2, 3. Oo. Marco! Tama na sila ni Game. Go! Oo, ina-expect ko talaga na Bakit kasi kayo ganyan? Oo, ina-expect ko na magcha-champion kami nun kasi 1 year naming pinaghandaan yung araw na yun. Tapos yung sabi pa nila, kaya daw namin yung EDSI ngayong taon. Tapos nung nakita namin yung laro ng EDSI, parang ano yan? Kaya talaga namin nun. Tapos nung basta pwede yun. Okay na. Siyempre, pin-repair ko na yung utak ko na dapat, handa ako every time na kailangan kong pumasok sa loob ng game. Tsaka, siyempre,
ano na rin, sinamahan ko na rin siya ng dasal. Tapos, yun, proper training tsaka proper na tulog. Kung muna guys, para di ka na matag. Yung tuhod ko. Ulit. Tapos, yung tuhod ko. Ano yung tuhod ko? Yung tuhod ko po. Ulit. Prefer ko po yung Wait lang, be. Natulog ako ng maaga tapos ba't ka tumatawa? yung tuhod ko kasi sumasakit siya. And tas may sinend sa akin si coach na video kung paano mabawasan yung sakit ng tuhod, ganun. Tas ginagawa ko siya. Yan lang. Ako naman natulog ng maaga tapos nagpahinga syempre. Siyempre, sobrang saya. Parang abot langit yung tuwa ng bawat isa sa amin. Kasi, alam mo yun, 10 years. For 10 years na yun, hawak ng EDSI yung pagiging champion. Tapos, biglang, ayun, naging, wow, nanalo tayo ng champion. Tapos, bukod pa doon, parang worth it. Parang nasabi ko na worth it lahat ng pagod namin sa pagtitraining, sa pagsasabay ng akad sa training. Tapos, syempre, hindi ko makakalimutan yung pinaka last point na service ace ni Ate Marian. Tsaka yung pag-iyak talaga ng bawat isa after nung pagka-points ni Ate Marian. So, yung last point namin kasi di ko akalain na i-decide yun kasi ang taas ng bola tapos parang bigla siyang hinangin pababa. Tapos ayun, nagulat kami. Napahiga kami sa sobrang saya. Kasi ayun nga, inside. Tapos ayun yung last point. Tapos nag-thank you kami kay God kasi binigay niya sa amin yun. Ano muna yung naramdaman mo nung nag-champion tayo? Tapos Yung naramdaman ko nun, sobrang saya. Tapos yung pinaka di ko makalimutan doon, yung last point ni Marian. Yung hindi kinuha ng EDSI kasi kala nila outside, gano'n. Pero, ulit, mali. Naramdaman ko nun yung ulit nga, bay! Naramdaman ko nun yung sobrang saya ko. Tapos yung hindi ko makakalimutan, yung last point ni Marian, yung hindi kinuha ng EDSI kasi kala nila outside. Tapos, pagkatapos nun yung iyakan namin, yun lang. Siguro yung pinaka natutunan ko, sabihin na natin sa division meet. Kasi, technically, hindi ako nakasama ng area meet sa laro. Tapos, yun, parang natutunan ko sa laro namin na napaka-importante ng teamwork. Kaya pala sinabi na teamwork makes the dream work. Kasi nga, ayun pala talaga yung kailangan. Kailangan tiwala ka sa mga katim mo na kaya nilang gawin yung best nila para sa ikabubuti ng team. Kasi ayun, kailangan ng tiwala para mag-work kayo. Kasi kung wala kayong tiwala sa isa't isa, parang wala ring patutunguhan yung mga training na pinagdaanan. Madami kasi, ayun nga, naging maganda yung communication namin. Tapos, yung tiwala sa isa't isa. Kasi kung wala kaming tiwala sa isa't isa, hindi namin maipanalo yung laban namin na yun. Yung natutunan ko doon, yung pagtitiwala. Pagtitiwala sa mga katim mo, kay coach, sa kay God. Siyempre, gusto kong mag-thank you kay Lord. Kasi, hindi naman namin magagawa yan kung wala siya eh. Tapos, siguro yung una, kung sa team, si Marga talaga. Kasi, siya talaga yun eh. Siya talaga yung naging way para makapasok ako sa team. Kasi kung hindi niya nakita yung potential ko as her teammate, siguro wala rin ako dito. Tas, lalong-lalo na kay coach. Kasi, siya yung talagang nag-training sa amin. Kahit, alam mo yun, bago pa lang ako, nagtiwala siya na kaya kong sumabay sa pagtitraining. So, ayun. Sa parents ko rin pala. Thank you. Unang-una kay Lord kasi ginaid niya kami sa loob ng court. Pangalawa naman kay coach kasi
kahit pagod na siya sa ulit nga bi. Papasalamat ako unang-unang Unang-una kay Lord, nagpapasalamat ako sa Kanya. Tapos kay... Be, ulitin na lang natin ang Magpapasalamat ako unang-una kay Lord kasi ginaid niya kami sa loob ng court. Kung wala si Lord, hindi namin kung wala yung guide niya sa loob ng court, hindi namin maipapanalo yun. At pangalawa, kay coach kasi the best coach siya kasi kahit pagod na siya sa pagtuturo, tapos ititraining niya pa kami ng hapon. Tapos pangatlo, kay mama kasi utang. Ikaw na, Arya. Thank you po kay Lord kasi siya yung naggabay sa amin ng simula day 1 to 3. Tapos kay coach kasi siya yung naggabay din sa amin sa mga training, ganun, kung bakit kami nandito. Tapos syempre sa mga ka-team ko, tapos sa mga supporter namin, tapos sa magulang ko, yun lang. Siguro 10 years from now, tapos mapapanood ko tong video na to. Masasabi ko lang na tawag doon? Wait lang, sorry. 10 years. Ayun. Siguro 10 years from now, pag napanood ko li yung video na to, siguro masasabi ko lang na nagkaroon pala ako ng ganito kagandang team. Na hindi man kami ganun ka perfect na team. Nandun yung puso sa bawat laro. Parang, alam mo yun, sila yung, kumbaga, siguro sinasabi na pinaka-worst team, pero pinaka-best para sa akin. Kasi ayun, sobrang saya. Parang kapag nandyan sila, parang may kulitan man, may mga harot, pero kapag dating sa laro, wala nandun talaga yung parang, nandun yung lagi yung nandun yung urge na kailangan manalo kasi kailangan nating maging way yun para maging proud sa atin si coach at the same time yung school kasi ayun. Tapos ayun, siguro sobrang proud ako sa'yo. Proud ako sa proud ako na maganda yung napuntahan mong team. 10 years from now, kung mapapanood ko man tong video na to, masasabi ko lang sa sarili ko na proud ako kasi nagawa naming manalo laban sa pinakamalakas na team, yung EDSI. Yun lang. 10 years from now, kung mapapanood ko ulit tong video na to, masasabi ko sa sarili ko na proud ako sa'yo. Proud ako sa'yo, Joanna, kasi ang ganda nung napili mong samahan na team, na yung team na makulit man, worst man kung tawagin, worst team, best naman pagdating sa laro kasi nandun lagi yung puso nila, yung urge na manalo kasi gusto nilang maging proud yung bawat isa. 10 years from now, kung mapapanood ko to, proud ako sa sarili ko kasi maganda yung nasalihan naming team. Nag-start ako sa team is nung pag-graduate ko ng grade 6. Nag-try out agad kami dito, kasama ko sila Merwin. And then, ayun, nakuha kami. Start ako nung nag-try out ako. Tapos kasama ko actually si Yuna. Tapos di talaga ako mag-volleyball pero hindi ko nakalang nakuha ko ni coach. Sa is yung, syempre, as a student athlete, kailangan mo ng time management. And then, syempre kasi sa morning, pasok kami, sa hapon, training. Then, kapag after ng class, ang dami naming activities, assignment, tapos may mga deadline pa. Tapos halos lahat, hindi naman halos lahat, may mga times na hindi ko na kayang pagsabahin yung training sa hapon, tapos study sa umaga kasi
syempre, pag uwi mo, after mo ng school, training, tas after ng training, kailangan mo na magpahinga kasi sa sobrang pagod. Then, ayun, magigising ka na lang, kinabukasan, may pasok na naman, tapos malalaman mo yung mga assignment pala na kailangan mo, hindi mo nagawa. Kaya napupunta ko sa point na kailangan ko ng maghabol sa mga activities ko. Ako yung greatest sacrifice ko siguro yung ACADS din. Kasi may one time na halos lagi kami na excuse lately. Tapos pagbalik ko sa classroom, wala akong alam. Kasi wala akong mga fast na nilesson, hindi ko na pakinggan. Ganun. Kaya pagbalik ko parang, uy, ano yung ganito, ano yung ganyan. Hindi ko na alam. Pero pinaka siguro doon, yung pinaka the best experience din. Yung naging part ako ng volleyball. Kasi first time ko talaga to. Yun lang. Actually, English, talaga, hindi ko in-expect na mananalo kami. Kasi last year is nung nag-division kami, nabugbog talaga kami na EDSI. Then, ngayon, nung nanalo kami sa area meet, and then nasa utak ko nun, kailangan namin bumawi sa EDSI. Kasi, syempre, tuwing division, sila yung kinakatakutan kasi malakas naman yung team nila. Hanggang ngayon naman malakas pa rin, pero kasi kami nagsikap kami na mag-training, makuha yung gusto talaga namin dahil last year nabigla kami sa division. And parang hindi pa kami gaano prepare nun, pero this division kasi na dumating is sobrang prepare na namin kasi almost 1 year and a half din kami nag-training. Tuloy-tuloy yun, wala kaming pahinga. Kaya nasa utak namin, kahit anong mangyari, kailangan namin manalo para magbunga lahat ng pinagpaguran namin. Actually, hindi ko rin in-expect na mag-champion kami kasi nakakagulat talaga na nakuhaan kami ng 2 set eh. Kaya parang lahat kami nawala na ng pag-asa, kahit mga audience nawala na. Pero yun, ginawan pa rin namin yung best namin para mapanalo namin. For me, parang naging preparation ko sa sarili ko is, syempre maging healthy, kahit hindi. Diba? Syempre lagi sinasabi ni coach yung mga bawal at hindi dapat namin gawin para pag dumating na kami sa gera, is ready yung katawan namin, ready yung mental health namin, ready yung kalusugan namin para sa tatahakin namin laban. Kaya ayun, then prayer kay God, nagabayan kami sa lahat, hindi kami pabayaan. Yun. Ako siguro yung parang nagpa-kondisyon talaga ako kasi sabi ko, sarili ko na kailangan ko maging kondisyon para sa game na to kasi ito yung una kong game na lalaroin as a volleyball player, as a varsity din. Kaya nag-pray din siguro. Nag-pray ako. Tapos yan, nagpa-kondisyon ng katawan. Siguro yung hindi ko malilimutan is yung, syempre yung championship round na. Then ako pa yung last point. Hoy! Score ata? 14-15. Ayun. Tapos kapag napag-service ko, service ace. And then, hindi pa agad nag-sink in sa akin na, kami na yung champion, panalo na kami, ganun. Nag-stop muna ako, tapos yung pag-landing ng bola, pagbagsak ng bola, takbo agad ako doon. Tapos sabay-sabay kami nagsilapagan sa lapag. Kasi syempre, napatunayan namin, hindi sa napatunayan, nagawa namin yung goal namin na manalo kami. Kaya, ayun, yung pinaka-the best sa akin is yung last service ko, nag-service ace, and then last point. Kaya, ayun, naging match point. Naramdaman ko noon, parang nagulat ako kasi so unbelievable para sa akin. Kasi nga, ganun diba? 0-2 kami, kaya gulat ako muna. Tapos hindi pa siya nagsisinkin sa akin. Tapos nung naglapagan na sila sa head, doon ko na uy, panalo na kami. Tapos sobrang di ko ma-explain yung nararamdaman na tuwa, na kabado na parang ewan. Pero yun, sobrang saya. Tapos yung di ko makakalimutan yung umiyak si coach. Tapos lumapit siya sa amin para yakapin kaming lahat.
For me, yes, maraming lesson, maraming experience, maraming kailangan itatak sa puso ko, lalo na nung area meet. Kahit hindi pa naman nag-area meet, like, nagpe-prepare pa lang kami for area meet. Ang dami nang nangyari, ang dami naging problema, lalo na sa akin. Then, nung division meet, kada magte-training kami, syempre, araw-araw may guide ni coach. Then, basta yun. Basta nanalo kami. Natutunan ko siguro the experience nung area meet at nung division meet. Even though na down na kayo, kailangan nyo pa rin lumaban at isang tabi bawat mga nangyayari at isipin yung laro nyo. Kasi dun talaga yun talaga yung mismong kapit nyo. Kasi kung isip yung paggaganahin natin, parang susuko ka talaga. Pero kung yung puso mo talaga yung pinagana mo sa game, mananalo talaga. Kaya yun yung inisip. Yun natutunan ko. Yes. For me, first of all, I just wanna say thank you kay God. Kahit naman sino, lahat tayo is nagtithank you tayo sa pang-araw-araw kay God. Dahil sa lahat ng binibigay niya. And then sa amin naman sa team, always kami nagtithank you kay God sa walang sawang paggabay and paggabay sa amin sa lahat ng gagawin namin. Sa lahat ng player namin, laging nakasama yung sana walang injured sa amin and then magbunga lahat ng pinagpapagwara namin. And second, sa family ko, syempre, kahit wala sila personally sa mga laban ko, bago ako umalis, nasasabi sila na mag-ingat ako, galingan ko sa game. And then si Papa, nung naglaba kami ng division, hindi ako nahatid ni Papa nung kasi wala siya. Lagi lang, nag-chat lang si Papa sa akin na galingan ko. And kilala kasi ako ni Papa na, ayun nga, toyoin. Doon ako naiyak nung sinabi ni Papa na galingan ko. Tapos kapag may nakita man daw akong mali, sa akin man daw or sa team ko, hayaan ko na lang. Basta daw magkaroon kami ng communication sa isang team para manalo kami. And especially kay coach kasi sa sobrang dami ko ng naging kasalanan, nandito pa rin si coach para gabayan ako. Like, hindi lang as a player niya, as anak niya na ako, ganun. Lahat naman kami, tinuturing niya ng anak. Pero syempre, sa sobrang tagal ko na kay coach, since grade 6, until now, na grade 11 na ako, nasa poder pa rin ako ni coach, siya pa rin nag-guide sa akin sa lahat. Kaya, I'm so thankful kay coach. And then, sa team ko, na walang sawang pag-intindi sa akin kahit alam ko nang kahit alam ko na nagsasawa na talaga sila sa akin. Pero wala silang magagawa. Asa team pa din ako. Ayun lang. Thankful ako, syempre, kay Papa God kasi kung wala siya, di naman ito mangyayari lahat. So, yun ang sabi niya lang kung bakit, diba? Tapos, pangalawa, thankful din ako kay coach talaga. Kay coach ako naging thankful kasi nung mga araw na nagsumpisa pa lang kami sa training nun, siya lang yung parang hindi siya nagsasawa kahit ang tigas-tigas ng ulo namin lahat. Ako na. Ang tigas talaga ng ulo namin. Ako na nga! Tapos yan, hindi siya nagsawa, payuhan kami. Tapos, alam mo yun, siya lang yung coach na sisigawan ka. Like, hindi yung sigaw na galit, pero sisigawan ka niya dahil alam niyang kaya mo pang mag-improve. Kaya mo yung gawin yung bagay na yun. Kaya thankful talaga ako sa kanya. Then thankful din ako sa mga kaibigan ko, sa team, tsaka sa family ko. 10 years from now, kung mapanood ko man ulit to, hi sa sarili ko, kung ano ang marating mo sa buhay, deserve mo yan. For me, 10 years from now, hindi lang sa video na yan. Siyempre, mapapanood ko ibang mga video, makikita ko yung mga kalokohan na nagawa ko. Ayun, sabihin ko lang, syempre alam ko naman na magbabago talaga ako. Tagal nun, 10 years din. Ayun, magti-thankful ako sa sarili ko. Kasi syempre, nagampanan ko yung bilang ako sa team. Ayun lang. Pinasok ko po itong
Nagsimula po ako sa... Nakapasok ako sa team, nag-tryout ako, nag-training. Ba't natuto mo ba kasi? Marunong dati. Akala ko kasi ano. Dito. Hello? Sound check. Sound check. Di pa ito nakamila. Ay, nakamila. Ngayon malapit kasi mababarag mo dito. Nagsimula ako pumasok ako sa team na to, nag-tryout ako. Then, inalam ko kung ano yung mga ano nila sa training. So, nung nag-tryout ako, nagpili pa sila. So, sa tryout na pinasok ko, Kailangan nabulin. Hindi ako pinag-quiz ng TLD teacher ko up to 80. Tapos yung AP ko up to 90 naman. Hindi din ako pinag-quiz. Pati yung math. Diba? Ang dami nila. Di nila naiintindihan yung mga nararamdaman namin. Sobrang hirap. Lalo sa training. Oo. Oo, kasi na-expect ko na champion kami nun kasi grabe talaga yung yung pagpagod namin sa training para lang. Ulit na, lalo tayo yan. Oo, kasi yung nakita ko yung yung future. Sabi, pinaghandaan ko talaga kasi Oo. Marco! Oo, ina-expect ko talaga na Ben! Bakit kasi kayo ganyan? Nagsimula ako sa team nung naglaro ako ng season 1 sa volleyball club. Tapos, naging ka-team ko si Marga. Tapos, siya yung nagsabi kay coach na marunong daw ako maglaro. Tapos, ayun, tinry akong kausapin ni coach. Tapos, nag-training na. nagsimula ako nung sumali ako sa season 1 ng volleyball club. And ayun, nag-tryout din ako tapos una, sinabi ko kay coach in grade 7 ako, ayoko. Kasi parang hindi ko kaya pagsabay pag-aaral tapos yung paglalaro. Tapos ayun, sabi ako, Kahapon lang, nagluluksa ako.
Congratulations.